Hello, magandang umaga po sa inyo, my fellow Triskelion, my brotherhood and sisterhood. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ito pong video na to is all about the reflection in the recent Tank Congress held in Sydney, no, this April 19, 2025. At napakaganda po ng ating naging okasyon at pagbibigay po ng kaalaman galing po sa ating mga founding fathers patungkol po sa TGP Global Constitution and Bylaws, Structure and Framework. So napakaganda po, marami po kami natutunan natin this across Australia, Sydney, Melbourne, Queensland, Western Australia as well. So bakit po ako naka-face mask? Ang face mask po, ito po yung nabigyan ko ng halimbawa, no, or analogy kung tawagin nila, no, na ang bakit tayo naka face mask, para proteksyonan ng ating sarili sa virus o sa sakit na lumalaganap. So nung nakaraang pandemic po, kung maalala nyo, nagkaroon po ng batas, no, World Health Organization sa buong mundo, at pinatupad din ng bawat bansa, no. So sunod talaga kahit presidente ka. And then magsusuot po ng face mask, at pag wala kang face mask, ikaw ay magbibigay ng fine, no, or penalty. Sabi nga nung aking pamangkin na 10 years old, umuwi ako sa Pampanga, sabi niya, "Tito, why you're not wearing mask? You're gonna get fined." Sabi niya sa akin. So these young people, 10 years old, meron silang awareness, no? Awareness kung saan alam nila yung batas, no? So may sakit po sa ating kapatiran at merong virus. Ano po yun? Unang-una po ang hazing. Yun po yung aking mensahe ngayong araw na to, no? Ito pong face mask na ito, yan po ang magbibigay sa atin ng proteksyon, yung anti-hazing law, no? At ganun na rin po sa ating mga kapatid na Triskelion dyan sa Pilipinas na patuloy na sinasagawa ang pag-hazing, pag-paddle, at yung iba nagpapa-picture pa, no? May larawan pa ng paddle. Yan po ay against the law, no? So sana po merong kayong matutunan sa video ito, at yun po yung virus ng ating kapatiran, ang hazing. So maganda po itong maihinto at maitigil, nang sa gayon hindi na po gawin ng ating mga younger generation, no? Sabi ko nga, kahit 10 years old nakakaintindi po ng batas. Pag sinabing bawal yan, huwag nyo na pong gawin. So yun po yung hazing. Yun po yung dahilan bakit tayo naka-face mask ngayon, at nagbibigay siya ng realization sa atin lahat na pag pinagpatuloy nyo po yung hazing, o pag pinagpatuloy po natin yung hazing, kala po nung mga nakakabatang edad, no, mga bata, kala nila normal lang yun, magiging parang natural lang sa kanila yon na pwedeng paluin, no? Pero kung sa totoo lang po, ito po ay against the law, no? Ito po ay bawal sa batas, at hindi po dapat natin ay may pamana sa mga susunod na henerasyon. So sige po, tanggalin ko na aking face mask, at sana po naintindihan nyo yung simbolo ng face mask na ginawa kong video, at ito po ay protection, no, sa sarili natin. Ngayon, ang face mask na ito po yung Republic Act 11053 na nagbibigay po ng kaalaman sa lahat ng tao, no, sa mundo, lalo sa Pilipinas. At meron din naman po mga related hazing incident when it comes to international law. So it's almost similar, wala pong pinagkaiba. So ang pinaka-mensahe ko po sa inyo lahat, itigil po natin ang hazing, at ito ay hindi magandang halimbawa sa mga kabataan. Kung meron ako na isang napanood sa Facebook Reels, ABS-CBN yata yan, news
mga 10 years old. Tawag nila sa grupo nila ay gang. Tapos nagpa-paddle daw sila. So yung mantakin yun, sa po natutunan ng mga batang yung paddle. Siyempre doon din po sa mga matatanda na nakita nila, akala nila normal lang yung paddle. At wala silang kaalam-alam na ito ay bawal sa batas. At kayo rin po, sigurado ako nakakapanood kayo ng mga video sa Facebook at na hindi po magandang halimbawa para sa mga kabataan, no. At ito po posible rin mangyari sa inyong mga kapamilya, no. Diyan sa pinsan, kamag-anak, pamangkin, apo, na hindi po dapat i-tolerate ng matatanda at wag po nilang konsintihin itong mga ganitong mga bagay at hindi po magbibigay sa bibigay ng magandang ehemplo sa ating mga kabataan. Yun po ang ating number one focus dito at mensahe na pwede nating maipasa. It's almost the same dun sa kay Pangulong Duterte, no? Sa kanya sinasabing I hate drugs, no? Ako naman I hate hazing, no? Yun po yun, war on drugs. Ito naman is war on hazing, na kung saan dapat po magkaroon ng awareness ang mga tao, no, regarding dyan sa hazing, no, hazing law sa batas. Magbigay din po ako ng halimbawa katulad lamang po ng bakit po inalis ang ROTC or CAT, military training, sa high school at sa college at ginawang optional na community service. Kasi po ito'y naaabuso at naabuso at meron silang mga incident ng death or injury at hindi po maganda para sa mga kabataan. Nung araw po ang mga teacher ay merong hawak na meter stick, pero ngayon po ay bawal na, no, because meter stick ay sa form of violence din, no, para sa loob ng classroom. Bakit po ba nagkaroon ng mga divorce, annulment or separation, no, being a single parent? Because of the family violence. Yung hindi lang po yan hazing, pwede rin yan, di ba, physical abuse, verbal abuse, mental abuse. So ganun po yung mga problema. So ang tawag po dyan is research and development. Research and development, napakahalaga po niya sa bansa dahil dito po nabibigyan nila ng maayos na programa, nakakapagpatubad sila ng batas na ayon sa napapanahon na kalagayan or sitwasyon ng isang bagay o ng isang organisasyon. So marami po yan na halimbawa na dapat po nating malaman at sabi ko nga po, mag-aral kayo, mag-research kayo, may pelotry skill yun, nasa sa inyo po yan. Yung pong nangyari sa Adamson, yung biktima ng hazing, si Macho Salilig, ay nangyari din po sa akin, no? From community base, napadel ako in Quezon City, and then welcoming chapter ako sa TUP Manila, is almost the same, no? Napalo rin ako doon, napadel din ako. So thank you Lord, buhay pa tayo at hindi po tayo namatay ba, nakatulad ni Macho Salilig. Pero yun po ay isang kapabayaan, no? Isa po yun paglabag sa batas. So sana yung taong yun ay baka engineer na siya, ganito, piloto, nurse, doktor, magiging kapakipakinabang siya sa komunidad. At number one din dyan, yung mga nakakulong na mga akusado, no? Yung mga gumawa ng hazing, sayang ang buhay nila, 23 years old, 24, 25, nakakulong sila. So sayang ang buhay nila, no, na pwede pa nilang gamitin sa mas makabuluhan at may kasaysayan na so idagdag ko na rin po yung sa Philippine Military Academy, no? Yan din po ay merong regulation, no, when it comes to their initiation rights or hazing. So napakalinaw po nun. So bigyan po natin ng pansin, ng halaga, i-promote po natin. Ako, matagal ko na rin po pinagdadasal ang hazing na yan. College pa lang ako, parang it's not relevant, no? Hindi na po nakikita yung brotherhood sa pamamalo, no, sa paddling or sa hazing. So hindi po na siya angkop, especially nowadays. We are modern, we are more advanced, and we are more
high technology, no, na sana po yun ang angkop yung tinatawag nila na yung panahon natin ngayon, no? So ganun din po sa ating kapatiran. So kung mahal po natin ang ating kapatiran, tumayo po tayo, manindigan po tayo, magbigay po tayo ng advokasya, no, ipalaganap natin, no, kung kailangan sulatan natin ng mga kapatid nating senador, congressman, mga namumuno sa bansa, mga generals, yung iba attorney pa, no. Pero dapat tayo po ay magkakasama, mga universities, mga nandiyan dyan po sa mga barangay. I know meron din tayong mga kapatid na nasa barangay officials, councilors, mayors, congressman. So sana po nananawagan ako sa inyo na tumulong po kayo, no, at mapabigyan natin ng solusyon itong problema ng hazing, no. At ito tayo na rin po sa Tau Gamma Pi, Tau Gamma Sigma, tayo po magsisimula, no, parang role model din tayo sa ibang fraternity na gumagawa pa ng hazing hanggang sa ngayon, na dapat tigilan na nila yan. Opo. Ganun din po sa mga nagsasabi na pro-tradition, iba na po ang panahon ngayon. We need to modernization. Mayroon nga pong research and study, no? Sa Australia government, they look after the well-being, no, yung health safety ng bawat isa, maski sa workplace, no. Are you okay, mate? No, ganun po yun, no? So, do you need help? Ganun na po ang kailangan natin ngayon, no? And pag hindi po standard yung gawa, they need to follow the certain procedure. Now, let's talk about the TGP Global Constitution and Bylaws. Yan po yan. Kung naalala nyo, naka-face mask ako, meron tayong virus. Ito pong TGP Global Constitution. Ito po yung napag-aralan ng ating mga tatay, no, founding fathers. Sila po yung mga eksperto, no, sila po yung nagkaroon ng research, pinag-aralan po nila mabuti. Kumbaga nag-formulate sila ng mga structure framework, mga article, mga guidelines na dapat gawin diyan sa kapatiran. Similar din po sa pag-atake doon sa coronavirus ng mga doktor naman ito, no, grupo ng mga doktor, no, na scientists, no, na kung saan nag-formulate sila doon at nakakuha sila ng vaccine. Similar din sa ating sakit or virus sa Tau Gamma Pi, no, yung hazing nga, no, which is TGP Global ang naging anti-vaccine, no. Ayun po yung sagot doon sa solusyon, no, doon sa kailangan nating gamutin, no. Ito pong TGP Global plus the Triskelion Development Acceptance Process or TDAP. So pinag-aralan po ng founding fathers, ng mga TGP Global Administration, ng mga board of directors, long time, no, 10 years, 20 years, at sila po ay nakapag-formulate ng magandang programa, no, dito sa ating kapatiran. So sana po irespeto po natin yan, bigyan natin, i-adapt natin, yakapin natin, alamin natin, mag-aaral po tayo. Ang Triskelion, naniniwala ko, ay matalino, mapagmahal, makadiyos, di ba? Na maayos, may pamilya tayong lahat, na mga anak, asawa, magulang, ganun din po sa mga iba nating taong nakapaligid sa atin. Kailangan po maging look after, no? Tignan po natin sila kung tayo po makakasakit or hindi.